Guro Kong Babaylan, Kanole Horror Story. Mahigit 200 ektaryang lupa ang sakop ng sityong tinitirhan ni Mang Ben at ng kanyang pamilya. Marami ring mga pamilya ang mga naninirahan doon. Kauna-unahang pinagkukunan nila ng hanap buhay ay ang pagkokopra at pagbababa ng bunga sa kapatagan. Matagal na siyang nakatira doon, ni minsan hindi sila nagkaroon ng problema pagdating sa ibang mga tao dahil nagkakasundo sila sa mga bagay-bagay. Hindi na rin mawawala yung mga usaping may mga nagpapakitang kung ano sa paligid, pero madali naman nila yon napapakisamahan sa pamamagitan ng pag-aatang ng pagkain o kaya na may mga dugo ng manok, tupa at baboy. Isang umaga, ang anak ni Mang Ben na si Danny ay nagpapaalam sa kanya. "Tay, alis po muna ako ha." "Saan ka pupunta, anak?" Gigimik lang po kami ng mga kaibigan ko." "Anong oras ka uuwi?" "Mga hapon po siguro." "Hapon? Sige. Basta importante uuwi ka ng buhay." "Itay naman eh. Para namang may laman yang sinasabi nyo." "Danny, malayo ang lugar natin. Sa pupuntahan nyo, mag-iingat ka." "Opo, itay." Habang naglalakad sila Danny at ang kanyang mga kaibigan, binabagtas nila ang palabas ng kanilang lugar. Biglang may nasalubong sila na 3 sasakyan. Puno ito ng mga tao at merong mga dalang baril. Inakala nila Danny at ng kanyang mga kaibigan na ang mga taong yon ay mga taong labas o kaya na may tulisan kung tawagin. Huminto sa kanilang harapan ang mga lalaking di baril at may bumabaroon na isang lalaki na kung titignan sa kasuotan ay mukhang respetado. "Mga bata, magtatanong lang ako. Padiretso ba ito? Papunta sa sitio Tipo-Tipo?" Opo." Sige, tara na." Medyo nakakatakot ang dating ng lalaking yon. At saka naisip nilang magkakaibigan, bakit sila pupunta sa sitio Tipo-Tipo? Doon ang lugar kung saan ba sila nakatira. Nag-aalala si Danny at ang kanyang mga kaibigan dahilan kung bakit hindi na sila tumuloy para gumimik. Alam kasi nila na mukhang manggugulo ang mga tao roon. Nauna pa sila sa mga lalaking di baril na makarating sa sitio Tipo-Tipo dahil alam nila ang shortcut na daan. "Tay! Itay! Danny! Akala ko'y umalis ka, anak." "Hindi na ako tumuloy, itay. May mga tao kasi kaming nasalubong kanina. 3 owner. May mga dalang baril." Bakit naman? Anong problema natin doon? Mga tulisan yun. Wala tayong problema sa kanila, anak." "Pero itay, dito ang punta nila. Hinahanap nila yung sityo natin." "Ha? Bakit kaya?" Maya-maya pa, yung mga naka-owner ay dumating na. Huminto ito sa pinaka-plaza. Tapos bumaba yung lalaking mukhang respetado. Naglapitan doon ng mga tao. Sa pag-aakalang, yung mga nagsigsidatingan ay magbibigay sa kanila ng tinatawag na tulong. Isa si Mang Ben sa lumapit doon at ang kanyang anak na si Danny at siya rin ang napagtanungan. "Magandang araw sa inyong lahat. Nais ko lang itanong,
Eto na ba ang sityo tipo-tipo? Eto na nga yun, Ginoo. Bakit po? Tsaka, anong ibig sabihin nito? Bakit yung mga tao mo ay purong di baril? Nais kong sabihin sa inyo na ang inyong sityo ay aming napagdesisyonan na bilhin. Magpapatayo kami rito ng gusto namin bukod sa maganda ang pwesto ng lugar na ito. Napansin ko rin na tamang-tama ito para sa mga kaibigan kong dayuhan. Meron akong hawak na papel. Pirmahan nyo ito para mabili ko na ang mga lupain nyo. Sandali lang ho, Ginoo. Ni hindi nga ho namin alam kung sino ba kayo. Haha! Muntik ko nang makalimutan. Ako nga pala si Senyor Pablo. Senyor Pablo? Oo, tama. Ako si Senyor Pablo. Meron akong hawak na kasulatan. Pagpapatunay na ibinenta nyo sa akin ang inyong lupain at huwag kayong mag-alala. Babayaran ko kayo ng hindi lang sapat. Sobra-sobra pa. Pumirma kayong lahat dito ngayon din. Ngayon din. Senyor Pablo, hindi namin ipinagbibili ang aming mga lupain. Ganon ba? Ikaw! Pumirma na kayo rito at ngayon din babayaran ko kayo ng hindi lang sobra, ng sobra-sobra pa. Dalian nyo! Ni maski isa sa sityo tipo-tipo ay walang pumirma. Ayaw nilang ipagbili ang kanilang mga lupa kay Senyor Pablo. Pangalan pa lang kasi noon ay nakakatakot na. Kung ikukumpara sa salitang Diablo, mukhang ikalawang pangalan ito ng Diablo. Dagdag pa nito ang nakakatakot niyang tinig, lalong-lalo na kapag ito ay tumititig. Kung ganon, wala palang may gusto sa inyo na magbenta ng lupa, madali akong kausap. Babalikan ko kayo. Pero hindi na sa araw. Lahat kayo tatandaan ko ang pagbumuka. Ngayon pa lang minamarkahan ko na kayo. Senyor, anong ibig mong sabihin doon? Mahina pala ang ulo ng sangto. Senyor, ang aming sityo ay tahimik. Maayos kaming namumuhay rito tapos guguluhin mo kami. Bakit? Hindi ko naman pinipilit na agawin ng inyong mga lupain. Ang akin lang, bibilhin ko ito sa sobra-sobrang presyo. Magpasalamat kayo kay Senyor Pablo dahil binibili ko pa ng maayos yung lupain nyo. Makakaalis ka na ho, Senyor. Walang ni maski isa rito sa amin ang magbebenta ng sarili naming lupain. Sige, tignan natin. Pag-alis ni Senyor Pablo ay tinipon ni Mang Ben ang mga tao. Mga kasama, alam natin sa ating mga sarili na hindi na ito bago sa atin. Katulad ng dati, kapag merong taong gustong agawin ang ating mga ari-arian, ako ang tatayong leader sa atin. Leader ng mga magsasaka rito. Dahil iisa lang ang klase ng ating pamumuhay. Tay, ibig mong sabihin dati ka nang naging leader dito? Oo, Danny. Matagal na. Hindi ka pa noon na ipapanganak. Merong taong nagtatangkang agawin ng lupa namin. Pero nang pamunuan ko ang ating sityo, ni maski isa sa kanila ay walang tumiwalag sa aking mga kagustuhan. Nang dahil sa pagtutulong-tulong namin, nagapi namin ang puwersa ng taong gustong umagaw sa amin. Mga kasama, katulad ng dati, naintindihan nyo? Itay, natutuwa naman ako. Di ko alam na yung tatay ko pala ay kinikilalang ganito sa sityo natin.
Makalipas ang 1 linggo, hindi nagparamdam si Senyor Pablo. Magpagayon pa man, araw-gabi nakahanda ang mga tao roon sa pamumuno ni Mang Ben. Hanggang sa lumipas pang muli ang 1 linggo, tila ba nakalimutan na ng mga tao ang banta ni Senyor Pablo. Ang totoo niyan, magmula nang magbanta noon si Senyor Pablo, halos pagdating ng hapon wala ng tao sa labas, maliban lang sa mga padre de pamilya na handang lumaban ng patayan. Isang gabi, si Danny at ang kanyang mga kaibigan ay nag-umpukan sa plaza upang mag-inuman. Maya-maya pa, nabasag ang kanilang katahimikan dahil merong isa sa kanilang kasityo ang sumisigaw. Narinig ito ng isa niyang kasama at nabosesan. Ayon sa kanya, nanay niya yung sumisigaw. Nagtataka sila kung bakit at kung anong dahilan. Lahat ng mga kabinataan sa plaza ay nagpunta kung saan ba sumisigaw ang nanay ng kanilang kaibigan, at dito nila nakita. Kaya pala sumisigaw yung nanay niya dahil merong kakaibang nilalang ang nakapasok sa kanilang bahay. Ano to? Pare, ano to? Wika noon ni Danny sa kanyang kaibigan. Hindi ko alam, pare. Hoy, kung sino ka man, umalis ka sa sityo namin. Tahimik ang lugar na ito. Wala kang pwedeng kainin dito. Hindi natakot ang nilalang na yon sa banta ng mga kabinataan. Kahit na lahat sila ay merong hawak na bato, kahoy at itak, hindi pa rin yon nasisindak at patuloy pa rin ito sa pagtulo ng laway habang umaangil. Maya-maya pa, dinamba silang lahat noon kasama si Danny na tumilapon. At ang nilalang na yon ay lumipat sa ibang bahay. Yung nasa bandang dulo ang pinunteriya ng nilalang. Dali-dali silang tumakbo roon, pero wala na silang inabutan na buhay. Dahil sa maglola ang nakatira doon, madali itong napaslang ng kakaibang nilalang. Pagkatapos noon ay bigla na yon nawala. At nagtungo ang lahat ng mga tao sa plaza sa pamumuno ni Mang Ben upang sa ganon mapag-usapan ang panibagong problema ng kanilang tahimik na sityo. Mga kasama, mukhang nahaharap na naman sa malaking problema ang ating sityo. Hindi man nagparamdam si Senyor Pablo, pero ibang klaseng nilalang ang nangdadagit dito. Pagmasdan niyong maigi ang nangyari sa maglola. Kalunos-lunos ang kanilang sinapit. Labis akong nakikiramay sa mga pamilyang maiiwan ng maglola. Ngayon mga kasama, idinideklara ko, magmula sa oras na ito, walang magpapahinga, walang matutulog. Hahanapin natin ang halimaw na yon. Nagtulong-tulong ang mga tao roon. At nang sa ganon, mahanap ang halimaw. Pero ni maski bakas noon ay hindi na nila nakita. Nagbigay ng matinding takot sa sityo Tipo-Tipo ang pananakot ng kakaibang nilalang. Inaasahan na nila na sa mga susunod na gabi ay meron na naman. Nang dahil dito, nagdidilim pa lang ay nag-iipon-ipon na ang mga kalalakihan upang magronda at nang sa ganon maiwasan ang pang-aatake ng kakaibang nilalang. Kaya lang, kahit nasabihing nagro-ronda ang mga kalalakihan, nakakasingit pa rin yun. Katunayan, isa sa kasama nila Mang Ben na rumoronda, nagawang paslangin ng nilalang ang pamilya noon. Halos gabi-gabi,
merong namamatay. Napaisip tuloy noon si Mang Ben na hindi kaya't si Senyor Pablo ang may gawa noon. Hindi kaya't iniisa-isa niya ang bawat pamilya at nang sa ganon, mabilis niyang mabibili ang lupa. Bakit naman naisip mo yun, Itay? Imposible naman. Wala akong ibang pwedeng pagbintangan, Dani, kung hindi yang si Senyor Pablo. Hindi ba? Ayon sa kanyang mga banta, magkikita-kita pa tayo pero sa gabi. Hindi ko lubos akalain na halos mag-aabot-abot ang mga patay dito sa atin. Hindi natin alam kung hanggang kailan ba ang mga buhay natin. Maaring sa susunod na gabi, tayo naman ang atakihin ng nilalang na yon. Kung ganon, Itay, kailangan natin tong paghandaan. Dani, pumasok ka sa loob. Opo, Itay. Dito na po ako. Bakit? Kunin mo dyan ang matalas kong kampilan. Ito? Yan nga. Abay, Tay, pwede ako magsalamin dito Dani, ipapamana ko sa'yo yan, anak. Ano't ano man ang mangyari, magmula ngayon, wag na wag mong bibitawan ang kampilan ko na yan. Kung sakaling bahay naman natin ang atakihin ng kakaibang nilalang, patayin mo. Huwag kang magdadalawang isip, anak, dahil pag hindi mo siya pinatay, tiyak na ikaw ang mamamatay. Halika rito. Tay, bakit po ba? Parang kinakabahan ako dyan sa mga salita niyo Kunin mo ito, anak. Ano ito? Yan ang aking agimat. Ipinamana pa sa akin yan ng aking ninuno. Kaya nga ang mga tao rito, mas pinipili nilang ako ang tatayong leader kapag ganyan na ang sitwasyon dito sa atin. Pero Itay, kailangan nyo to. Kayo ang leader Anak, tatayo pa rin akong leader dito sa sitio Tipo-Tipo. Pero hindi ko na kailangan yan. Ito na rin ang tamang panahon para ipamana ko sa iyo yan. Naman mas magiging delikado kayo. Hindi. Hindi, anak. Kahit tulayan, dala ko pa rin ang aking abilidad sa pakikipaglaban. Ingatan mo ang sarili mo, anak. Proteksyonan mo hanggat kaya mo. At ako naman, matanda na rin naman ako. Haharapin ko na rin yung mga mangyayari. Itay naman huwag naman kayong nagsasalita ng ganyan. Natigilan mag-usap ang magtatay nang makarinig na naman sila ng sigawan. Dali-dali silang lumabas at nakita nila sa kapitbahay merong nakatayo sa bubungan. Halos kaparehas ito ng nilalang na sumasalakay nang dahil doon ipinag-utos ni Mang Ben sa kanyang anak na si Dani na hataw-hatawin daw ang aswang kapag bumaba. Aswang! Kung matapang ka talaga, bumaba ka rito! Labanan mo ako! Tila ba napikon sa kanila ang aswang sa itaas. Bigla na lamang itong lumapag sa harapan ni Mang Ben, tapos sinakal siya at binalibag. Si Dani naman nung mga oras na yon, nilapitan niya yung aswang at hinataw-hataw. Tinamaan niya yung braso nun, tapos yung tagiliran ay kanyang sinaksak. Naputol ang braso at nabutas ang tagiliran ng aswang. Nang dahil dito, bigla na lamang nagtatalon ang nakakatakot na nilalang at pinulot ni Dani ang kanyang ama. Tay? Itay? Ayos ka lang, Itay? Magaling, anak. Maganda yung ipinakita mo. Ayos lang ako. Anak,
Pulutin mo yung naputol na braso ng nilalang. Halika, dalian mo. Ohoy, tay. Magtungo tayo sa plaza at lahat ng mga bahay na madadaanan mo katukin mo. Sabihin mo magtungo sila sa plaza at meron akong ipakikita. Ohoy, tay. Makalipas lang ang 30 minuto ay nag-ipon-ipon na ang mga tao. Mga kasama! Ako ito, ang inyong leader sa Sitio Tipo-Tipo. Nakikita niyo ba ang hawak kong braso? Ito ay braso ng nilalang na pumapatay dito sa atin. Naputol ng anak kong si Danny ang braso noon. Kaya wag na kayong mag-alala. Natitiyak kong mamamatay na rin ang nilalang na yon. Ikinagulat nilang lahat habang hawak-hawak ni Mang Ben yung braso ng nilalang. Bigla na lamang yun gumalaw tapos dinakma yung muka ng matanda. Sa gulat ng mga tao ay hindi nila malaman kung ano ba ang gagawin nila. Hindi rin naman magawang halipawan ni Danny yung gumagalaw na kamay ng nilalang. Kitang-kita noon ni Danny na unti-unti nang napupunit yung muka ng kanyang tatay. Nang dahil dito binitawan niya yung hawak niyang kampilan at pilit na hinahatak yung putol na kamay na kasalukuyang nakadakma sa muka ng kanyang tatay. Marami silang nagtulong-tulong pero ayaw pa rin bumitaw ng kamay. Hanggang sa maalala ni Danny, meron palang agimat na ibinigay sa kanya yung kanyang tatay. Dali-dali niya itong hinubad, nilagay sa kanyang palad at idinikit sa kamay ng nilalang. Nang dahil doon, dito ay tuluyan ng bumitaw ang nilalang. Tila ba napaso ang braso noon. Muntik nang mawarak ang mukha ko, wika ng tatay ni Danny. Nang dahil sa alam nilang lubhang napakadelikado ng putol na braso, ang ginawa ni Danny ay itinali niya ito sa matabang patpat tapos sinunog. Umaamoy yon na para bang iniihaw na laman. Napakadelikado pala nito, itay. Muntik nang mapunit yung mukha nyo. Kaya nga ang importante, buhay pa rin ako, anak. Tay naman ganyan na nga po sitwasyon mo, nagawa mo pang tumawa. Aba syempre naman, ito lang ang ibig sabihin na hindi nila tayo kayang pabagsakin. Nang dahil sa nangyaring yon, nagkaroon pa rin ng mga katatakutan sa kanilang sityo. Halos gabi-gabi pa rin ay walang lumalabas maliban sa mga kalalakihan. Isang linggo ang lumipas. Dumating na naman si Senyor Pablo. Kapansin-pansin na yung katabi niyang lalaki ay walang braso. Senyor! Anong atit, naligaw yata kayo? Hindi ako naligaw. Ano? Hindi nyo pa rin ba ibebenta sa akin ang inyong mga lupain? Ibenta nyo na! Ibenta nyo na! Senyor, kahit magpadala ka pa rito ng isang damukal na mga halimaw, hinding-hindi mo makukuha ang aming mga lupain dahil ang lupa namin ay pamana pa sa amin ng aming mga ninuno. Napano yung mukha mo? Bakit nagkaganyan? Senyor, huwag ka nang magkunwari. Alam namin na ikaw ang nagpapadala rito ng kakaibang klase ng nilalang. Senyor, may 10 pamilya na ang namatay dito. Alam kong ginagawa mo yun para yung lupa nila ay wala nang tututol para ibenta sa'yo. Ano bang klaseng tao ka? Bakit ba ginagawa mo sa amin to? Ayaw nga naming ibente. Marami ka namang pwedeng bilhin. Marami nga.
Ang problema hindi patag. Mas gusto ko ang sitio tipo-tipo dahil maganda ang tanawin dito. Ngayon, aminin ko sa inyo, ako ang nagpadala ng halimaw dito at siya yon. Sabi ko na nga be, kaya pala wala kang braso! Sa sobrang galit noon ni Danny, hinugot niya ang kanyang kampilan at akmang hahatawin yung lalaking nasa tabi ni Senyor Pablo nang bigla itong nagtago sa likuran ni Senyor. Sandali lang bata, sandali lang. Ngayon alam mo na, may gana ka pang magaganyan. Kung di mo lang naitatanong, kaming lahat dito ay kakaiba. Ha! Kung kami ay kikilos, natitiyak ko sa inyong lahat kayo rito ay papakinabangan ng aming mga sikmura. Ang ibig mo bang sabihin, Senyor, kayo ay... Tama ka roon. Wala nang oras para magtago pa ng pagkakakilanlan. Senyor, umalis na kayo. Ipaglalaban namin ang lupang aming kinagisnan. Kung ganon bata, patunayan mo yung sinasabi mo. Patunayan mo. Dahil pag di mo na patunayan yan, mamamatay ka. Mamamatay ka! Nya! Pag alis ni Senyor, alam na ng mga tao na siya pala ang may gawa ng lahat. Nariyan na yung takot sa mga bawat kaisipan ng mga tao. Yung iba, nagpapasya ng umalis. At yung iba naman ay pinipigil ang kanilang mga kamag-anakan. Hindi nila masisisi ang mga taong gustong umalis sa sitio tipo-tipo para na rin sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Halos kalahati ang natapyas sa bilang ng mga tao roon. Mang Ben, ano pang gagawin natin ngayon? Yung mga kasama natin, mga nagsigsialisan na. Hindi ba tayo susuko na? Bakit hindi na lang natin ipagbenta tong mga lupain natin? Pwede naman yun para wala nang maganap na patayan. Mang Ben, sabi sa akin ng aking yumaong na ama, noong araw, nang pamunuan nyo ang ating sityo, laban sa mga mananakop lumabang kayo pero nung mga kalakasan nyo pa yun. Kami ng mga kapwa ko kabataan. Paano na ho kami? Paano? Siya nga naman ho, Mang Ben. Sumuko na lang ho tayo. Ibenta na lang natin tong mga lupain natin. Natatakot ho ako sa maaring mangyari, buntis pa po ako. At sino namang ama niyan, ha? Tay ako ho. Ikaw! Por Diyos por Santo naman, Danny. Bakit di mo man lang sa akin sinabi? Tay, maging ako man ho nag-aalala. Buntis ho yung kasintahan ko. Baka kung mapano tayong lahat dito. Tay, suko na lang ho natin yung mga lupa natin. Antayin na lang natin na dumating si Senyor bukas para sabihin natin na yung mga lupa natin na ibebenta na natin para wala nang mamatay. Yung mga taong nag-alisan, hanapin natin. Ibigay natin ang mga pinagbayaran. Dahil para sa kanila naman yun. Sige. Naawa na rin ako sa sitwasyon natin. Kung yan ang gusto nyo, ibebenta na lang natin. Nang napagkasunduan na ng mga tao roon na ibenta na lang ang lupa kay Senyor Pablo kinabukasan, pero halos hindi yata ganon ang mangyayari. Dahil sa gabing yon ay sumalakay ang napakaraming aswang. Isa sa namatay noon, ang tatay ni Danny na si Mang Ben. Tapos ang kanyang kasintahan, pero nabuhay si Danny dahil nang laban siya sa mga aswang. Bago lisanin ni Danny yung kanilang lugar, nakita niya si Senyor Pablo na lintik kong humalakhak. Mahirap kayong kausap. Ngayon, dapat lang sa inyong mamatay. Wika noon.
Senyor Pablo! Buhay ka pa pala, Danny! At may hawak ka pang kampilan. Hindi mo ba isusuko ang iyong katawan? Senyor Pablo, nakikiusap ho ako. Ngayong gabing to, napag-usapan naming mga tao rito na ibebenta na namin sa iyo yung lupa namin kinabukasan. Bakit umabot pa sa ganito? Bakit? Huli na ang lahat. Huli na ang lahat. Nagkandamatayan na sila at yung mga tumakas ay pinabayaan na namin. Pwes, yung mga sugatan, hayaan mo na lang na umalis. Nakikiusap ho ako sa iyo. Sa inyo na ang lupain namin. Kung nung una palang iho, sinabi mo na sana na ganoon, di sana walang namatay. Umalis na kayo. Bitbitin mo na yung mga kapwa mo sugatan. Nakapagbitbit naman noon si Danny ng ilan sa kanyang mga kasamahan. Nagtungo sila sa ilog kung saan sa kabila noon ay ibang sityo naman na. Yung mga tao roon ay nakaantabay. Lahat ng mga sugatan ay pinaggagamot nila dahil hindi lingid sa kaalaman ng mga tao sa kabilang sityo na may nagaganap sa sityo tipo-tipo. Tay, patawarin mo ko, Tay. Hindi man lang kita magawang ipagtanggol. Nung mga oras na yon, iniiyakan ni Danny ang kanyang amang nakaburol. Mahigpit na mahigpit ang hawak niya sa kabaong ng kanyang ama. At sinasabi niya pa yung mga kataga na magpapalipas lang siya ng 1 dekada at babalikan niya si Senyor Pablo. Marami siyang napagtanong-tanungan na mga tao roon. Yung pwedeng magturo sa kanya ng kaalaman dahil yung suot-suot niyang agimat hindi niya pa alam kung ano ba ang tunay na kakayanan noon. Kaya lang, ni maski isa sa mga tao sa sityong yon ay walang nakapagturo sa kanya. Dahilan kung bakit nagdesisyon si Danny na maghanap sa ibang lugar. Dumayo si Danny sa kalapit probinsya. Nung una nahihirapan pa siyang mag-adjust dahil iba ang pananalita ng mga tao doon. Hindi ako susuko. Hanapin ko kung sino mang pwedeng magturo sa akin. Papatayin kita, Senyor Pablo. Papatayin kita! Galit na wika ni Danny. Ang lakas ng sigaw niya nung mga oras na yon pero wala siyang pakialam kung sino man ang makakadinig sa kanya. Maya-maya pa merong mga mahihinang hakbang na ingay. Palinga-linga noon si Danny at hinahanap kung saan ba nanggagaling yung maliliit na hakbang na yon. Pero hindi niya ito makita. Kaya naman pala nasa likuran niya lang yon. Anong ginagawa mo rito? Hindi ko po alam. Sino ho kayo? Ikaw ang sino? Nandito ka sa lugar ko, iho. Danny po. Danny? Sige. Narinig ko yung malakas mong sigaw. Bakit? Lola, mahabang istorya po eh. Wala na ho akong tatay. Pinaslang po ng mga tao ni Senyor Pablo. Narinig ko, iho. Napapatayin mo si Senyor Pablo. Oo. Papatayin ko siya. Pero hindi pa sa ngayon. Naghahanap ako ng guro. Kahit sino. Yung pwedeng magturo sa akin ng kaalaman. Para kahit paano may paghiganti ko man lang ang aking tatay at yung iba pang mga tao sa sityo namin na pinagpapatay nila. Nakikita ko sa iyo nagugutom ka. Wala ka pang kain, wala ka bang tulog? Opo. Paano niyo ho nalaman? Sino ba namang hindi makakahalata sa iyo? Tignan mo naman yung itsura mo. Mukhang hindi ka na talaga kumakain. Halika, pumasok ka. Saan po? Ayun ang bahay ko.
Hindi napansin ni Danny na meron palang bahay sa gawi roon at doon pala naninirahan yung babaylan na kausap niya. Pasensya na po, hindi natin bibigyan ng pangalan ang babaylan. Pagpasok ni Danny sa loob, ikinagulat niya dahil kakaiba yung mga kung ano-anong nakasabit sa bahay ng babaylan. Meron ding mga bote at sa loob noon ay parabang may mga gumagalaw pa. Nung una, inakala pa noon ni Danny na ang matandang yon ay isang mataas na uri ng mangbabarang. Marahil nagtataka ka, iho, kung bakit marami akong alaga rito. Alam mo, lahat ng mga nakikita mong yan ay aking pinakikinabangan. Dahil ako ay isang babaylan. Ako lang naman ang babaylan na may kakayanan na kumonekta sa ibang mundo. Katulad na lang ng mundo ng mga engkanto at diwata. Pwede ko po ba kayong tawaging guro? Pwede. Iho, kapag tinawag mo akong guro, dapat ay nagsasanay ka na sa akin ng lihim na karunungan. Pwede po ba? Pwede. Pero hindi naman ibig sabihin nun na tinatanggap na kita. Siyempre, meron kang pagsubok na magmumula sa akin. At kapag hindi mo yon nalampasan, hindi ka katanggap-tanggap dito sa akin. Pero, guro, parang awa niyo na po. Kung ano man ang pagsubok na yan, titiyakin kong lalampasan ko yan. Pangako po. Yan ang gusto ko. Determinado. Determinadong makapaghiganti. Opo. Sabihin na po natin na ganun. Tanggapin niyo na po ako. Dahil kailangan ko pong matuto. Kung hindi po ako matututo, natitiyak kong marami pang papatayin sila, Senyor Pablo. Wala namang sinong matapang ang pwedeng bumangga sa kanila kung hindi ako lang po. Tulungan niyo po ako. Magsasanay po ako kahit na isang dekada pa. Paghuhusayin ko ang aking kaalaman, tsaka hindi niyo na po problemahin pa yung pagbibigay sa akin ng kagamitan. Meron na po ako. At ito po ay pamana sa akin ng aking yumaong na ama. At ito po ay ibinigay pa sa kanya ng kanyang ninuno. Kilala ko ang gamit na yan. Kilala niyo? Oo naman. Kung ganon, anak ka pala ni Ben. Oo, Mang Ben kung tawagin po sa amin. Sige, pag-iisipan ko. Ikinatuwa noon ni Danny na kilala pala ng babaylan ang kanyang ama. Kinabukasan, nagdesisyon na ang kanyang gurong babaylan na hindi na siya padaanin pa sa kung anumang pagsubok dahil tinatanggap na niya si Danny bilang isang mag-aaral. At dito, nagsanay si Danny. Sa loob ng 1 taon, maniwala kayo o hindi, hindi siya nagpagupit at hindi rin siya naligo. Nagmukha tuloy siyang ermitanyo dahil yon ang kagustuhan ng kanyang guro na babaylan. Ayon kasi sa kanyang guro, mentres sumahaba ang kanyang balbas at buhok, mas lalong lumalakas ang kanyang espiritual na katawan. Tapos yung kasuotan niya, dito raw bumabalot yung proteksyon na pinakakawalan ng kanyang gamit araw-araw. Sa mga sinasabi na yon ng kanyang guro ay labis siyang naguguluhan. Isang umaga, naglalakad noon si Danny sa loob ng kagubatan nang bigla siyang makaramdam ng kung ano. Sino ka? Sino ka? Hindi mo ko kaya. 1 taon na akong nagsasanay para patayin ka. Kung ikaw man si Senyor Pablo, tamang-tama ang pagkakataon. Magpakita ka na sa akin dahil papatayin kita. Wika ni Danny na nung mga oras na yon ay mukha na siyang ermitanyo.
Hindi nagpapakita sa kanya yung kanyang nararamdaman, kaya't binunot niya ang kanyang kampilan at agad na pinaghahataw yung mga puno sa tabi niya sa pag-aakalang yung nagpaparamdam sa kanya ay hindi nakikita ng kanyang mga mata. Nagpatuloy si Danny sa paglalakad dahil pupunta siya noon ng batis upang maghugas lang ng muka, kamay at paa. Pero bigla siyang natigilan dahil biglang may humarang sa kanyang daan. Isang lalaking nakasuot ng purong puti. Sino ka ba? Ha? Ba't ganyan ang suot mo? Lalaki ka ba? Nakasuot ka ng purong puti? Nagsalita yon sa kanyang harapan. Lalaki man ang mukha nun pero boses babae. Danny, tigilan mo na ang ginagawa mo. Wala kang pupuntahan. Walang mangyayari sa buhay mo. Ang lahat ng tao ay lilisan sa mundo. Kaya't wag mo nang balakin pa na maghigante. Hayaan mo na ang Panginoon ang gumanti sa lahat. Sa lahat-lahat. Ano? Kung meron mang Diyos, bakit hinayaan niyang ang pamilya ko ay mawala sa kamay ng mga taong masasama? Kung sino ka man, kung isa ka mang diwata pues, iwan mo na ako. Hindi ako naniniwala sa iyo. Hindi nakinig si Danny sa mga sinasabi ng nagpakita sa kanya. At nagpatuloy siya sa pagpunta sa batis. Pero dito ay natigilan na naman siya dahil may humaharang na naman sa kanya. Eto na naman? Bakit ba? Bakit ba ayaw niyo kong tigilan? Sino ba kayo? Danny, kumalma ka lang. Ako si Nole. Nole? Anong may aambag mo sa buhay ko ha, Nole? Danny, nakita ko Nakita ko kung anong pinaggagawa mo araw-araw. Tignan mo itsura mo. Nagmukha ka ng pulubi sa daan. Anong pulubi? Nagmukha nga akong ermitanyo ayon yon sa aking guro na babaylan. Sino ka ba, Nole, ha? Ano bang pakialam mo sa buhay ko? Danny, makinig ka sa akin. Ipinarating sa akin ng aking kaibigan na ermitanyo na ang guro mong babaylan ay niloloko ka lang. Magtiwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin, Danny, na yung guro mo at si Senyor Pablo ay magkakilala. At paano mo ako makukumbinsi, ha? Paano? Magpakita ka sa akin ng pruweba, Nole. Magpakita ka sa akin ng pruweba. O sige, ganito na lang, Danny. Isipin mo na lang maigi. Paano namin nalaman na ikaw at si Senyor Pablo ay merong pinag-awayan? Matapos sabihin yon ni Kanole ay napaisip si Danny nang dahil dito lumihis siya ng daan. Hindi na siya nagpunta sa batis bagkos dire-diretso siyang umuwi. Bakit ganon? Bakit ganon? Bakit, Danny? Anong problema mo? May problema ho ako, guro. Di ko alam Ano pa ba rito ang totoo? Nagsasanay ako ng mahabang panahon dahil gusto kong makapaghiganti at inaakala kong tama na ang landas na tinataha ko ngayon. Pero bakit ganun, guro? May mga taong nagsasabi sa akin na mali daw ang ginagawa ko araw-araw. Niloloko mo lang daw ako, totoo ba yun? Kung siya naman ang nagsasabi sa iyo, Danny, huwag kang nagpapaniwala. Tandaan mo, ako ang iyong guro, sa akin ka lang dapat na maniwala. Magaling mangumbinse ang gurong babaylan ni Danny. Nang dahil doon, nalinlang na naman siya at nagtanim siya ng galit kay Kanole. Sinabi ni Danny sa kanyang sarili na kapag muli niyang nakita si Kanole ay kanya itong papaslangin. Isang gabi, patulog na noon si Danny
nang biglang magpaalam sa kanya ang kanyang guro na babaylan. Aalis lang daw ito. Makalipas ang 3 oras babalik na raw siya. Agad namang pumayag si Danny pero ikinagulat niya yung ginawa ng kanyang guro. Dahil kumuha ito ng walis tapos kanyang sinakyan. Ano yun? Di ba mga mangkukulam lang gumagawa nun? Siguro ko talaga. Napakaraming kakayanan. Matapos sabihin yun ni Danny, may pumasok sa loob. Isang matanda tapos isang lalaking maganda ang tipo. Danny, halika na, sumama ka na sa amin. Ililigtas ka namin. Teka nga, ikaw na naman, Nole. Sinabi ko sa aking guro na babaylan na kapag nagkita tayo papaslangin kita. Danny, halika na. Sumama ka sa akin. Kung hindi mo lang alam, Danny, gabi-gabi, ginagapangan ka ng mga naglalakihang gagamba na yan. Nilalagyan nila ng laso ng katawan mo. Inuunti-unti ka ng patayin ng mga yun. Sa akin ka magtiwala. Hindi sa matandang babaylan na yon. Hindi siya basta babaylan. Kaya niyang mangulam, kaya niyang manggamot, at kaya niyang mangbarang. Ngayong umalis siya, alam mo bang magsusumbong yon kay Senyor Pablo? Kumukuha lang yon ng pagkakataon para patayin ka. Maniwala ka sa akin, Danny. Maniwala ka. Magaling kang magbiro. Pero hindi mo ako mapapaniwala. Sa sobrang galit noon ni Danny, pinagkukuhan niya yung mga gamit ng babaylan sa loob at pinagbabato kay Kanole tapos sa kasama niyang ermitanyo. Nagkanda basag-basag tuloy yung mga bote tapos nakatakas yung mga hayop sa loob. Maya-maya pa, si Danny ay biglang nawalan ng malay. Pinulot siya ni Kanole tapos ng ermitanyo at dinala sa kanyang tahanan. Kanole, mainam naman dahil nabasag yung mga garapon. Oo nga eh. Yun ang pinagdududahan ko kung bakit nawalan ng malay si Danny. Kanole, ito na ang pagkakataon natin. Dahil sa alam ko ang nangyari sa sitwasyon ng bata, gusto kong tuluyan mo siyang pagalingin. Tanggalin mo ang kung anumang mahika ang nilalagay dyan ng babaylan na yon. Sige ho, gagawin ko po. At yung problema niya patungkol kay Senyor Pablo, wag mo na sa ngayon. Kung kinakailangan, iuwi mo si Danny at sanayin mo. At kung sakaling matuto man siya sa loob ng maikling panahon, tulungan natin siya para magapi yung sila Senyor Pablo. Sige ho, gagawin ko po yan. Tuluyan ng ginamot ni Kanole si Danny at nagising na lang si Danny na sa ibang lugar na siya. Hindi siya pamilyar sa lugar na yon. Nasa mataas siya na bahagi tapos sinasalpok ng malamig na hangin yung kubo. Naroon na pala siya sa kubo ni Kanole. Nasaan ako? Anong lugar to? Paano ako napunta rito? Kuya Danny! Gising ka na pala, Kuya Danny! Ha? Sino ka? Kuya Danny! Kuya Danny! 4 na araw ka ng tulog. Teka lang. Sino ka ba? Ay, hindi mo ako kilala? Oh, Danny, gising ka na pala. Ikaw? Ikaw si Nole, di ba? Oo, ako nga. Dinala kita rito sa aking kubo para tuluyan kang mailigtas. Danny, di ba gusto mong mag-aral ng lihim na karunungan? Pues tuturuan kita. At hindi ka nag-iisa. Marami kayo rito. Ikinagulat ni Danny na si Kanole pala ay isang mataas na uri ng albularyo at nung mga panahon na yon, marami siyang mag-aaral.
nakabukod nga lang ang bahay. Dito unti-unting ipinaliwanag ni Kanole sa kanya yung panglilinlang sa kanya ng guro niyang babaylan. Mabuti na lang talaga dahil naagapan pa ni Kanole yung ikinakalat na lason sa katawan ni Danny. Nangako rin si Kanole na kung sakaling mabilis siyang matututo sa pag-aaral ng lihim na karunungan, tutulungan siya nito upang mabawi ang sitio Tipo-Tipo mula sa mga kamay ni Senyor Pablo. Fast forward po tayo. 3 taon lang nagsanay ng lihim na karunungan si Danny kay Kanole. Sinabi na ni Kanole na graduate na siya. Nang malaman yon ni Danny, tuwang-tuwa siya dahil ang unang misyon na kanyang gagampanan ay bawiin ang kanilang sityo sa kamay ni Senyor Pablo. Madali silang nagtungo roon. Maestro, tama ho ba tong nilalakaran natin? Pakawari ko'y ang laki na ng pinagbago ng lugar na ito. Maestro, gusto ko sanang dumaan sa guro kong babaylan. Gusto ko siyang tirisin, maestro. Sandali lang, Danny. Di naman ganyan ang tinuro ko sa'yo. Matuto kang magpatawad. At ang paki natin dito, yang si Senyor Pablo. Pero maestro, anong gagawin ko? Nilinlang niya ako eh. Halos sinira niya ang buhay ko. Yung pangarap ko. Tapos patatawarin ko siya, maestro. Danny, makinig ka. Kung tutusin yung guro mong babaylan, hindi ka naman niya masyadong naano. Ngayon kung gusto mong ibuhos yung galit mo, pues, doon na lang kay Senyor Pablo at tutulungan kita sa problema mo. Nang marating na nila yung lugar ni Senyor Pablo, dito ay naglabas na ng galit. Etong si Danny. Senyor Pablo! Lumabas ka dyan. Alam kong naandyan ka. At sino ka naman? Maaring hindi mo na ako natatandaan dahil ilang taon na ang lumipas. Ako lang naman ang anak ni Ben. Yung pinaslang mo. Nagbabalik ako para patayin ka. Hindi ka ba nagtataka? Napakadali naming napasok ang sityo mo. Kaya humanda ka. Nagsanay ako ng mahabang panahon para patayin ka. Pinag-utos ni Senyor Pablo sa kanyang mga tauhan na salakayin si Kanole at si Danny. Pero lahat ng sumasalakay sa kanila ay tumitilapon lang. Kaliwat ka ng kamay, kaliwat ka ng paa ang pinangsasarangga sa kanila ni Kanole. Habang sumasalakay sa kanila ang mga amuyong ni Senyor Pablo, sinigawan ni Kanole si Danny na pagkakataon na niyang salakayin si Senyor Pablo. Nang makita ni Kanole na pasalakay na siya roon, siya naman ang tinangkang harangin ng mga tauhan ni Senyor Pablo, dahilan kung bakit umusog ng kaunti si Kanole para saranggahin sila. Kitang-kita rin niya nung mga oras na yon kung paano niya pag-uundayan ng bira sa muka, sa leeg at sa sikmura si Senyor Pablo. Ito na ang matagal kong inaantay, Senyor Pablo. Bakit hindi ka lumaban? Ha? Lumabang ka! Ipakita mo sa akin kung sino ka, Senyor Pablo. Lumabang ka. Papatayin kita. Papatayin kita! Sige lang. Gawin mo ang gusto mo, Danny. Hindi kita pipigilan. Salamat ho, maestro. Dito na patunayan noon ni Danny na si Senyor Pablo pala ay wala namang kayang gawin. Tamang nagiging aswang siya, pero yung kanyang kakayanan ay kayang-kayang salagin ni Danny. Bugbog sarado ang mukha noon ni Senyor Pablo, lamog-lamog din ng buong katawan, hanggang sa huli sinabi ni Danny na ito na ang aking hatol. Harapin mo na kamatayan mo, Senyor Pablo. Hinding-hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa pamilya ko at sa mga tao rito.
Dani, sandali! Bakit ho, maestro? Sandali lang. Kung inaakala mong mapapatay mo siya sa pamamagitan ng gusto mo, pues nagkakamali ka. Tumabi ka dyan at akong bahala. Teka po, ano hong gagawin nyo? Si Senyor Pablo nung mga oras na yon ay wala ng malay. Alam ni Canole na kung sasaksakin niya lang o pagpipira-pirasuhin ang katawan ni Senyor Pablo, babalik at babalik pa rin yon. Kaya't ang ginawa ni Canole, ginawa na lang siyang abo. At nang sa ganon, hindi na siya makabalik sa dati niyang katawan. Tuluyan nang namatay si Senyor Pablo at yung kanyang mga amuyong ay mga nagsigsitakbuhan. Ano nang gagawin mo ngayon? Ha? Ang gagawin ko po, maestro, hahanapin ko yung mga pamilya ng mga dating nakatira dito sa sityo na ito. Sasabihin ko sa kanila na pwede na silang bumalik. Ito lang din naman ang pangarap ko makabalik sa sityo na aking kinalakihan at kukunin ko ang buto ng aking ama. Dito ko siya ililibing. Maestro, napakalaki po ng pagpapasalamat ko sa iyo. Kung hindi ho dahil sa iyo, baka hindi ko nabawi ang sityo namin. Sandali lang, Dani. Meron pa tayong problema. Ayun ang itinuturo ni Canole, yung dati niyang guro na babaylan. Ikaw? Buhay ka pa pala? Buhay na buhay pa ako, Dani. Alam mo, ang totoo niyan, kaya ka natagpuan ni Canole dahil lang din sa akin. Anong ibig mong sabihin? Canole, kapanalig, sabihin mo nga sa kanya ang totoo. Dani, yung ermitanyo na kasama ko, siya yun. Nagpapanggap lang siya na babaylan. At kaya ako naman siya siniraan sa'yo para sumama ka sa akin. Dahil kung hindi ganun ang gagawin ko, tiyak na hindi kita mapapaniwala. Inutusan ko ang aking kaibigan na ermitanyo na magkunwaring babaylan dahil kaya niyang gawin yun. Ito lang ang isa sa paraan ko upang sa ganun masubaybayan kanya at nasubaybayan din niya sila Senyor Pablo. Maniwala ka sa akin, Dani. Pinlano ko ang lahat ng ito para na rin sa'yo. Hindi makapaniwala noon si Dani na yung guro niyang babaylan ay isa palang ermitanyo. Kaya naman pala halos ayaw siyang paliguin noon. Ayaw siyang paggupitin ng buhok dahil ang ermitanyo na nagkukunwaring babaylan halos kamukha na niya nung panahon na yon. Maya-maya pa yung babaylan ay naging isang matanda. Dani, ako ang iyong guro na babaylan. Hindi ako tunay na babaylan. Nagkukunwari lang ako para sa'yo. Ganyan ang trabaho naming dalawa ng aking kapanalig na si Canole. Magligtas ng mga taong naliligaw na ang landas. Pinag-adya naming dalawa na mangyari ito at nang mabawi mo ang iyong sityo. Huwag ka mag-alala, Dani. Dahil sa alam ko kung saan na naninirahan ang mga kadugo ng mga dating nakatira dito. Tutulungan kita sa problema mo. Hahanapin natin sila at kukumbisihin natin na bumalik sila sa inyong sityo. Talaga ba? Salamat po. Salamat po. Tahan na, Dani. Tahan na. Wala man ang iyong mga magulang, ang importante magiging masaya sila ngayon. Dahil ang sityo ay nabawi mo na. Hindi ba, Canole? Tama. Nabawi mo na ang iyong sityo. Paano ho? Naalis na ako. Kayo nang bahala sa kanya. Sige, Canole. Mag-iingat ka. At kung ano man ang maging problema rito, madali akong tatawag sa iyo sa pamamagitan ng hangin. Oo naman ho. Sige po.
Okay mga kaibigan, hanggang dito na lang po ang ating napakaganda at mahabang kwento. Isang oras din po ito, ano? Naulit ko, mag-iingat po kayo sa mga fake accounts sa Facebook. Madaling gumawa ng fake account. Kahit sino pwedeng gawan, okay? Pwedeng gayahin yung pangalan mo, ilagay yung mukha mo. At sa mga taong ignorante naman dyan na mabilis maniwala, hindi ko na problema yan. Okay? Yung mga taong yang kilala ko yan ng personal. Mga bastos yan, inggitero. Mga walang pera. Totoo po yan. Maraming salamat po.